Nagpupulong ang MMDA para paghandaan ang posibleng epekto ng tigil pasada ng piston at manibela simula sa Lunes. 13 critical areas ang tinukoy ng MMDA na kanilang babantayan na karaniwang apektado ng mga transport strike. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ngayon pa lang namamroblema na ang maraming mag-aaral at empleyado kung paano papasok sa eskwelahan at trabaho sa Lunes. Kasunod yan ng 2 araw na tigil pasada ng piston at manibela. Isa na dyan si Jade na sumasakay ng jeep mula Taguig hanggang Menjola. Yung last time po na ginawa ko ay nagbike po ako to work. Pero grabe ang init. Oo nga po, yun nga din po. Aagahan po umalis. Ang kilos protesta sa April 15 at 16 ang sagot ng piston at manibela sa deadline ng PUV consolidation. Sa April 39, tinakdang deadline ng Department of Transportation sa mga operator ng jeepney at UV Express para sumali sila sa mga kooperatiba at korporasyon. Pero mismong sa bibig na ng Pangulo ng galing, wala na extension ng deadline. Panawagan pa rin ng mga transport group sa mga otoridad. Pag-aralan mo ng mabuti ang PUV Modernization Program dahil kabuhayan nila ang nakasalalay dito. Sa ngayon, pinaplansya na ang gagawing programa sa Lunes. Kung saan may manibela and piston, may mga protest center. Kasi ang pinag-usapan namin ngayon din ni Piston kung mag-merge ba kami at kung saan namin dadalhin itong mga protesta na ito ngayon. 25,000 miyembro raw ng transport groups ang lalahok sa tigil pasada sa Metro Manila na tiyak daw magpaparalisa ng transportasyon. Kaya naman babantayan ng MMDA ang higit 10 critical areas na karaniwang apektado ng mga tigil pasada. Nag-iimbentaryo na rin ang mga sasakyan para sa libreng sakay. Ikinakasana po yung mga contingency measures po natin para po ma-minimize yung inconvenience nito pong pinatawag na or ilulunsad na tigil pasada kung meron man, Kaobet, tama. Ang grupong Pasang Masda hindi raw sasali sa tigil pasada. Wala na ba silang kasawa-asawa? Eto na naman tayo, tigil pasada na naman. Mga kasama ko sa hanap buhay yan. Pero sa mahabang panahon po, nakaraang taon pa, lagi ng puro tigil pasada ang ginagawa nila. Ako nga ho, pinakamatandang leader na sa transport sector ngayon sa jeep, nagtatanong ako, may nakuha ba sila? Wala pong nangyari. Puro perwisyo po sa taong bayan. Nanawagan naman ng manibela sa mga miyembro nito na huwag puwersahin ang mga kapwa-tsuper na ayaw sumali sa gagawin nilang strike. Pinaglalaban natin dito yung karapatan natin na wag tayong mag-consolidate. Yung karapatan nila na makabiyahe, irespeto din natin. Ayon sa Metro Manila Council, magbabantay ang PNP sa mga lansangan para matiyak na walang harassment na mangyayari sa mga tsuper na ayaw magtigil pasada. Nararanasan minsan ng mga bumabiyahe na hinaharas po sila. Hinaharas, tinatakot, hinaharang, binubutas sa mga gulong. So, hindi po dapat ito nangyayari. And we will make sure that we will have a lot of police personnel on the ground. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.